Ang hirap naman neto, Renz. So we have y equals 4x plus 7, then naka-squared, then 2x minus 1, then naka-cube. Ayaw mo to expand? Mas masaya to pag naka-expand. Joke lang. So derive na, ayan natin kasi yung derivative. Ayaw mo expand? Seryoso ka na? Hindi ka gamit ng expand? Hindi mo siya expand? Ha? Binomial expansion nga ito, mas madali. Ito ba Sir AJ? Just kunin na lang yung derivative. And okay na guys, tayong given na ganda na. So ayun, kunin natin yung derivative. So bago tayo pumunta doon guys, remember yung formula kasi product rule yung gagamitin. So kung ginagamit nyo is v or dv, u, kung ano man. Anong ginagamit ko kasi guys, that is uv prime plus vu prime. So remember guys, yung may v prime, same lang to ng dv, then yung u prime yung du. Nakadepende kung anong ginagamit nyo. So ngayon guys, meron tayong u. Yung u guys, itong unang term, yung kukunin natin. So yung magiging u natin dito, that is yung 4x plus 7 na naka-squared. Then syempre, pag dinerive natin yung u natin, so dahil naka-exponent to guys, I thank you Sir AJ. Magkakaroon tayo dito ng 2 sa harapan. Di ba ganun yung ginagawa? Then kakopy lang natin tong term na 4x plus 7. So magkakaroon ka ng 4x plus 7. So pag nag-derive ka, magabawas ka ng exponent. So yung 2, bawasan mo ng 1, magiging 1. Or okay, mo na ilagay. Understood na yun na 1 na lang. Pero kung gusto mo maka-short, ilagyan mo. Baka sa'yo mo, nakalimutan ko yung 1. Anyway, meron tayong times yung derivative ng 4x plus 7. So ano ba yung derivative ng 4x plus 7? So ang hirap. That is 4. So meron ka na ito guys. So multiply mo lang to dito. Actually pwede mo i-distribute dito guys kasi 1 lang naman to. Pero mostly kasi ginagawa ganito eh. 'Di ba? So pwede mo siyang gawin ganun. Magkakaroon ka ng 8, then 4x plus 7. Total nga sabi ko nga, yung exponent nito isa lang. Pwede mo i-distribute. Like magkakaroon ka ng 32x plus 56. Ito yung magiging u prime natin. Pwede yung kasi isa lang exponent. Pero pag naka-squared dyan, bawal yung distribute. Kailangan mo expand. Sumunod tayo sa v. So yung v natin guys, yung second term, that is 2x minus 1. So copy lang natin yung 2x minus 1 na naka-cube. So same process, chain rule. Kunin natin yung v prime. So yung v prime, baba lang natin yung 3. Then copy natin yung parentheses. Then bawasan natin yung exponent. Yung 3 magiging 2. Then multiply natin sa derivative ng 2x minus 1. So that is 2. Alam natin yan. Then yung gusto alam natin yan. Then multiply natin to guys dito. So bali yung v prime, that will become 6. Then 2x minus 1 tsaka squared. Ito hindi mo pwede to i-distribute guys ha, kasi naka-squared to. Kailangan mo to expand. This sabi ko kanina. Sa kasi na ito pwede siya i-distribute kasi 1 lang exponent. Sana clear yun. So meron tayong v prime, meron tayong u tsaka v. Pwede na natin ilagay dito sa formula. So yung formula ito, bali yung u natin, copy lang natin yung 4x plus 7 na naka-squared times yung v prime natin. So yung v prime natin, di ba guys, that is 6 times 2x minus 1 na naka-squared. So 6, bracket natin to, times 2x minus 1 na naka-squared. Then plus yung v natin, eto yon. So magkakaroon tayo ng 2x minus 1 na naka-cube. Then yung u prime natin, that is etong term na to. So magkakaroon ka dito ng 32x plus 56. So kung gusto mo pahirapan yung sarili mo guys, expand mo to. So itong binomial na to, expand mo, then multiply mo siya dito. Di ba masaya? So gawin natin. So madali lang naman to guys, kasi kung marunong ka ng binomial expansion, madali lang siya. Square mo lang tong 4x, magiging 16x squared yan. Then mag-multiply ka lang ng 2. Tapos multiply mo dito tsaka dito sa 7. So 2 times 4, that is 8. 8 times 7 is 56. 56 times x, 56x. Then plus, squared mo yung dulo, yung 7. 7 squared, that is 49.
then times, eto naman guys. So meron ka ditong 6. Syempre, di mo to pwede distribute dito kasi nga naka-square to. So, ibig sabihin, kailangan mo muna to expand. Same process na ginawa natin dito. So, gawin natin itong bracket. So, magkakaroon ka dito ng square mo lang tong 2x. So, 2x times 2x, ibig sabihin, magkakaroon ka ng 4x squared. Then, 2 times 2x, that is 4x. 4x times negative 1, that is negative 4x. Sana clear yun, no? Yung pag-expand. Then squared mo lang tong negative 1. So negative 1 times negative 1, magiging positive 1 yan. So ito na siya guys. Then dito sa right side. So ito naman guys, 131 naman to. So expand mo. Ikaw na dito guys. Joke lang. Expand natin. Then switch natin. So ganito naman to guys pag dito sa kabila. So kapag ito naman, pwede kang mag-multiply ng 2x minus 1, tsaka 2x minus 1, tsaka 2x minus 1 ulit. Yan. Or pwede ka naman gumamit kasi ng 131 guys. So sa binomial expansion to, pag naka-cube. So ayan. Kunin mo lang yung 1, then kunin mo yung first term, then yung second term na negative 1, then plus yung 3 na coefficient, then copy mo ulit yung 2x, tapos yung negative 1, then plus ulit. Kunin mo yung 3, then yung 2x tsaka negative 1, then plus yung 1, then yung 2x tsaka negative 1. So sa case na to guys, sa first term natin na 2x, remember naka-cube to. So ibig sabihin mag-start tayo sa cube, pababa sa lahat ng may variable na may 2x natin, hanggang makapunta ka ng 0. While sa second term guys, that is 0 papuntang 3. So 0, 1, 2, and 3. So meron ka ng ganito, pwede mo na i-simplify. So ano ba yung number na raised to 0? So any number raised to 0 that is 1. So bali magkakaroon ka lang dito ng 2x cube. So naka-cube to guys. So paano ba mag-simplify nito? Nagkagawin mo tong 2 cube tsaka x cube. So yung 2 cube that is 2 times 2 times 2, that is 8x cube. Then plus, or gusto mo, sige plus muna, expand natin to guys. Yung 3 copy lang natin. Then itong 2x squared, remember magkakaroon ka dito ng 2x times 2x, magiging 4x. Then times yung negative 1, kasi naka negative 1 square, negative 1 raised to 1. So ito yung guys sa second term natin. Then pagdating sa third term natin, same process, copy, pwede natin multiply guys actually. So 3 times 2x, magiging 6x na to. Then ito guys, naka negative 1 naman. So kung negative 1 square to guys, kapag yung base mo is negative, then yung exponent niya is even, magiging positive yung sign. Kumbaga magiging negative 1 times negative 1 to. So negative times negative is positive. So bali positive 1 lang times 2x times 3. So pwede mo na i-direct kasi madali lang naman. So magiging positive 6x na siya. Then plus, or plus lagay natin. So meron ka ditong 2x raised to 0, so magiging 1 to. So ano ba yung negative 1 cube? So sabi nga natin kanina, kapag yung base is negative, yung sign niya, then naka-cube siya, or add naman yung exponent, negative pa rin yung sign. So magkakaroon ka ng negative, then 1 cube mo, that is 1. So simplify mo na. So galing dito guys, ito tayo sa part na to ha. So copy lang natin yung 8x cube, then yung positive times negative, that is negative. Then yung 3 times 4x, that is 12x. Then plus 6x, positive times negative is negative, tas magiging 1. So ito yung magiging expanded form na itong to. So magiging 8x cube minus 12x plus 6x, dat pala hindi, dat pala kinambayin ko na, minus 1. Tapos meron ka pa ditong 32x plus 56. So 32x plus 56. So same lang siya ng Pascal nga. Pascal nga yun actually. Anyways, so ito guys, copy lang natin tong 16x squared plus 56x plus 49. Kasi kailangan natin to i-distribute na 6 sa loob na ito. So bali magkakaroon ka ng 6 times 4x squared. So 6 times 4 is 24. Then x squared. Then 6 times negative, that is negative. Then 24x.
Then 6 times 1 magiging 6. Then plus, so meron tayo na ito guys. So meron tayong 8x cube. Then yung negative 12x kasi plus 6x, pwede natin yan i-combine kasi pares sila ng variable. So magkaroon tayo ng negative 6x minus 1. So negatives yun kasi polynomials lang mag-add, combine like terms. Then meron tayong 32x plus 56. So distribute mo to ulit. Ang daming ginagawa. Nakakatamad naman to. So ang lalaki ng numbers. So meron tayong 16, tapos multiply mo sa 24. So meron kang 16 times 24 magiging 4, 2, 6, nagiging 12, kaya 1 magiging 3, magiging 4, 8, 3, 84. So magkakaroon ka ng 384, then x raised to 4. Bakit x raised to 4? Kasi pag nagmumultiply ka ng variables, kina-add mo exponent. So multiply mo siya dito, dito ka naman sa kabila. So dahil 16 pa rin to, 24 pa rin to, di negative na lang siya guys, kasi negative yung sign. 384x cube. Bakit x cube? Kasi x squared to tsaka x dito. So 1 plus 2 magiging 3. So multiply mo 16 sa 6. Anong sagot? So magiging plus 16 times 6, 36. 636 magiging 96. Tapos meron siyang variable na x squared. So magkakaroon ka ng x squared. Then punta ka naman dito sa 56. So 56x times 24x squared. So 56 times 24, that is 4, 2, 22, magiging 12, carry 1, magiging 10, 11, magiging 4, 4, 1, 3, 1, or 1, 3, 4, 4 na siya. So 16x squared times negative 24, magiging, dito pala, 56 times 24, I mean, magiging positive 1344x cube. Sasundan, bilis na, gusto nyo to eh. So ito naman tayo sa kabila. So magiging negative lang siya kasi pare sila ng number. So negative 1344, pero yung variable nya guys squared lang kasi isa lang dito tsaka isa lang dito. So ngayon punta tayo sa 6. Ano ba yung 56 times 6? So positive yung sign nun. 56 times 6, that is 36, carry 3, magiging 33. So magiging 336. Then x, kasi may variable x. Then punta ka sa 49. So sa 49 natin guys, times natin sa 42x, so 24x pala. So meron kang 49 times 24 magiging 6, 36, magiging 16 plus 3 is 19. Then 18 carry 1 magiging 9. So magkaroon ka ng 17, magiging 11. 1176. So magkaroon tayo ng plus 1176. Then x squared. Kasi naka x squared yun eh. So x squared siya. So siyempre negative lang to guys. So magiging negative. So magkaroon tayo ng negative 1176. Then x lang siya guys. Kasi variable x lang siya. So magkaroon tayo dito ng 49 times 6. So ano ba yung 49 times 6? So 4, 54, 24 plus 5 magiging 29. So magkakaroon tayo ng 294. Magiging 294. So plus 294. Gets? Dito pa lang yan sa dalawang terms. Punta tayo sa kabila. So plus, ito naman 8x cube times 32x. So 8 times 32 magiging 16 carry 1, 24, 25. So 256 magiging 256x cube raised to 4 pala kasi x cube tsaka x. So may x raised to 4. So magiging 256x raised to 4. Yan pa tayo sa kabila. 8x cube times 56. Yan yun. Hirap. May 48. Natamawa na ako eh. So magkakaroon tayo ng 8 times 56. So magiging 8, 48, 44. So 448 na siya. So magiging 448x cube na siya. Plus 448x cube. Ito tayo sa negative. So negative 6x times 32x na. So negative times positive is negative. So negative na siya.
So yung 8, negative 6 times 32. So 6, 12, 18 plus 1, 19. So 192. Then x squared. Tama ba? Tama. So ayan, pag negative 6 times 56 na, so magiging negative yung sign. So ano ba yung 6 times 56? So magiging 36, 63. 6, 3, 33. So 33. Pero may variable x. Then, ito nga sa negative. So negative 1 lang naman ito, hindi ata mahirap. So magiging negative 32x na lang to. Then negative 56. Ito na guys, so bali combine like terms na lang. So pag kinombine like terms mo siya guys, may mga may x raised to 4. So meron tayo ditong x raised to 4. Saan pa? Hindi ko na alam, nasaan ka na? Ito pa pala. So plus yon. So magkaroon ka ng 256 plus 384. Ang sagot? Ang sagot doon. So bali magkakaroon tayo dito ng 384 tsaka 256 magiging 10, magiging 14, carry 1 magiging 6. So magiging 640, pero kakapilang natin yung variables pati exponent niya. So buwan tayo sa cube. So meron tayong cube dito, lagay natin si negative 384x cube. Saan pa? Meron ditong 1000, 1344x cube. Daming 3 yun Saan pa? Ano? Ito pa, 448. So 448 x cube. Yun. So ito guys, pwede ito i-add muna itong dalawa, hindi ka mahirapan. So bali magiging 12 to, carry 1 magiging 9. So magiging 7, magiging 1. Then tsaka may i-subtract yung 384. So mag-borrow ka dito, magiging 8 na lang to. Then 0 magiging 4, magiging 1. So bali magkakaroon tayo ng 1408 plus 1408 x cube. Ito yung pa sa x cube yun. So ngayon punta tayo sa my squared. So meron ditong 96 x squared, tapos dito negative 1344 x squared. Then meron ditong positive 1176 x squared. Then meron pa ditong negative 192x squared. So ano ba yung muna i-add mo muna itong dalawa guys na mga may plus. So ano ba yung 96 tsaka 1176? So magiging 12, carry 1 magiging 7, carry 1 magiging 2, magiging 1. So magkakaroon tayo ng 1272 para sa plus natin yon. So i-add natin itong dalawa rin na negative. So 1344, then yung 192, itong dalawa. So magiging ganito siya guys, magiging 1536 pero negative. So meron tayong negative 1536, i-add natin yun sa 1272. So lagay natin dito yung 1272. So magiging 4, carry magiging 6, magiging 2. So, pero negative siya. So bali magiging negative 264 x squared. So negative 264 x squared. Then buwan tayo sa may variable x. So meron tayo ditong 336 x. Then meron tayo ditong negative 1176 x. Tapos dito meron pang negative 336 x. Tapos negative 32 x. So basically guys, ito meron tong positive tsaka meron tong negative. So pwede ito ma-cancel out. So ano ba yung negative 1176 minus 32? So bali add mo lang yung numbers. So magiging 801, magiging 2, magiging 1. Pero negative siya guys. So negative 1208x. Tama ba? Check natin ulit. 32. So magiging 8012. Tama naman. So magiging negative 1208x. Then po tayong constant. So basically yung constant natin guys, ito lang naman yung constant. Meron pa dito. So may constant tayo dito na 294 minus 56. So 294 minus 56. So minus 56. So borrow magiging 8, magiging 8. Then magkakaroon tayo ng 3, then 2. So 238. Pero positive siya guys kasi mas malaki yung positive natin. So magiging 238. So bali ito yung magiging y prime natin. Diba nag-enjoy ka? Enjoy nyo?
Ako na-enjoy ko, ang bilis ko mag-times eh.